Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nag-umpisa ng kumilos ang Dark Spectral Sect sa pagpasok ng mga ito sa MERM. Makalipas ang ilang mga araw, sa isang parte ng kabundukan, ay may grupo ng Merchant Union ang tumatawid sa isang ruta sa kabundukan, nang bigla naman na may mga kung sino ang patungo sa kanila, at maya-maya pa ay nagpakita na ang mga ito, dahil dito ay nagulat naman ng grupo ng mga Merchant Union, ngunit nagtatago naman sa mga ito ang grupo ng Luyang Five Heroes. Matapos na harangin ng mga ito ang mga papadaan na grupo ng Merchant Union, ay tinanong sila ng Crimson Wind Stronghold Vice Chief, ang Slaughter Bandit na si Yubam na mukha yatang nagmamadali ang mga ito na makalagpas sa lugar na ito, kaya naman kung sakaling nais ng mga ito na magpunta sa kanilang destinasyon ay kailangan muna nilang magbayad sa kanila ng buwis sa pagdaan sa kanilang teritoryo. Lakas loob naman na sinagot naman ito ng squad captain ng Heavenly Wind Swordsman na siyang Mugi at sinabi na kung sinong may sabing magbabayad siya sa mga ito, dahil sa hinahantay talaga nila na magpakita ang mga ito sa lugar. Sa sinabing ito ng kapitan ng squad ay bigla naman na nagtaka ang mga bandido at napapatanong kung sila ba talaga ang hinahantay ng mga ito, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na sa tuwing naaalala niya ang mga bandidong kagaya nila ay gumigising siya ng may punong-puno ng galit sa tuwing pagkatapos niyang matulog, dagdag pa nito na dahil ito sa mga pera na kanilang kinuha sa kanya kaya naman ay ngayong araw ay hindi na nito pahahayaan ang mga ito. Nang bigla naman na bumulong ang isa nitong kasama sa kanyang likudan at sinabi na alam niyang napakadami nitong naipon na galit sa mga ito, ngunit mas maganda kung sabihin na lang nito ang kanyang galit matapos nilang makaalis sa lugar na ito. Dahil sa sinabi niyang ito ay nagalit naman ang pinuno ng mga bandido na si Crimson Wind Stronghold Chief, Hellbutcher Bandit na si Jiang Hanwi. Sabi nito na hinayaan na lamang niya ito dati dahil sa desperado itong nagmamakaawa sa kanya kaya naman ay binigyan pa niya ito ng diskwento, dagdag pa niya na imbis na magpasalamat ito ay naglakas pa siya ng loob na sabihin ang ganong mga bagay ngayon. Kaya naman sinabi nito na magmula sa araw na ito ay ang buwis sa kanilang pagdaan ay magkakahalaga na ng 100 nyang, matapos ay inutusan nito ang kanyang mga kasama at sinabihan na kuhanin nila ang kahit na isang pirasong nyang mula sa mga ito, na agad naman nilang sinang-ayunan. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi nito na marami na siyang naririnig patungkol sa kanila at ngayon ay masaya siya na makita ang mga ito ng personal, at lalo na ang kanilang Crimson Stronghold Chief, ang Hellbutcher na si Jiang Hanwi, sa isip naman ng pinuno na mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa mga ito. Matapos na magtungo ng mga ito malapit sa mga bandido, ay sabay-sabay nilang sinabi na sila ay ang Luyang Five Heroes, at naparito sila upang linisin ang mga daga ng Green Forest na naninirahan sa Pingding Mountain. Sa nangyari ay naiinis naman ang pinuno at sa isip nito na tama nga siya, at ayon sa kanyang mga nabalitaan ay ang grupo ng mga ito ay ang mga pag-alagala sa MERM nitong mga nagdaang mga araw. Matapos ay nagpakilala naman ang mga ito at sinabi ng isa na siya ay si Huang Dongyob, ang pinakamatanda sa buong Luyang Five Heroes at siya ay disciple na nagmula sa Eight Immortal Sect, na sinundan naman ng ikalawa na si Oh Jungsan ng Great Nature Sect, at ng pangatlo na si Son Sangaek na mula sa Seven Sun Sect. Sa isip naman ng pinuno ng mga ito ay napapatanong na siya na kung ano naman ang kanyang gagawin sa sitwasyon na ito, dahil sa wala naman silang makukuha sa mga ito kahit pa magawa nilang talunin ang mga batang iyon, dagdag pa nito na kapag matalo naman sila ay labis silang mapapahiya dito at magkakaroon ng mabigat na pagdurusa matapos nilang magtamo ng mga pinsala sa mga ito. Matapos ay binulungan naman siya ng Vice Chief nito at tinatanong na kung ano ang kanilang gagawin, at kung nanaisin ng kanilang pinuno ay sila na ang bahala sa mga ito. Sa isip naman ng kanilang pinuno ay napapasabi na lang siya na kung hindi ba naiisip ng mga tanga na ito na nasa hindi na sila magandang sitwasyon ngayon. Nang nagsalita naman ang isa pa at sinabi na siya ay ang ika-4, at siya ay si Lee Soman ang first-class disciple ng Heaven Sect, dahil dito ay nabigla naman ang pinuno ng mga bandido sa pagkakarinig nito na mula ang batang iyon sa Heaven Sect. Sabi naman ng kanyang Vice Chief na kung gaano pa ba katagal ang mga ito na magpapakilala at napapatanong kung hindi ba sila napapagod sa kanilang mga ginagawa. Matapos ay nagtanong naman ang pinuno ng mga bandido at sinabi nito sa isa na kung ano ang pangalan ng kanyang lolo, agad naman na sumagot ito at sinabi na ang pangalan ng kanyang lolo ay si Yue Jeong,
kaya naman dahil dito ay tinanong niya din ito na kung bakit biglaan niyang naitanong ang patungkol sa bagay na iyon. Dahil dito ay gulat naman siya sa narinig nito at napatanong na kung siya ba ay ang apo ng Heavenly Sword Supreme, na isa sa mga 10 strongest martial master, nang bigla naman na nagpakilala ang isa pa at sinabi na siya ay ang ikalima na mula sa Waryong Manor. Hindi na nito nagawa pa na makapagsalita dahil sa nagsagawa ang pinuno ng mga bandido ng pag-atake. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ilan sa luyang 5 heroes, dahil sa pagkakawasak ng mga sandata ng kanyang mga kasamahan, at maging ang mga ito ay nagtataka din sa mga nangyayari. Kaya naman dahil dito ay napatanong na ang kanyang vice chief sa ginawa niyang ito sa kanila. Galit naman itong sinabi na totoong siya ay nagtatrabaho para sa Green Forest, ngunit hindi alam ng mga ito kung gaano kalaki ang respeto na mayroon siya sa Heavenly Sword Supreme. Kaya naman habang papaalis ito ay tinatanong niya ang kanyang mga kasama na kung anong lakas ng loob ng mga ito na tutukan ng kanilang mga espada ang apo nito at mukha yatang nawawala na sila sa kanilang katinuan. Dagdag pa nito na hahayaan niya lamang ang mga naganap at hindi na sila haharanggin pa, kaya naman sinabi nito na siguraduhin nila na maging ligtas ang kanilang paglalakbay pabalik. Sa nangyari ay naguguluhan pa din ang mga naiwan nitong mga kasamahan sa kanyang biglaang inasal. Ngunit nagalit naman si Yon Soljo dahil sa ginawa ng mga ito na pagputol sa kanyang ginagawang pagpapakilala kanina, kaya naman sa galit niya ay sinabi nito sa mga naiwan na lahat sila ay magsipaglapit sa kanya, dahil siya si Yon Soljo ay ipinapangako sa pangalan ng Waryong Manor na hindi niya mapapatawad ang mga ito, ngunit mabilis naman na nag-alisan ang ibang mga bandido at nagpaalam na sa kanila. Sa nangyari ay napatawa naman ng malakas ang kapitan ng Merchant Union at sinabi na ang mga bandidong iyon ay puro salita lamang, ngunit sabi nito na sila, ang Huayan Merchant Union ay lubos na maswerte na makatagpo ang luyang 5 heroes. Sabi naman ng unang bayani na nahihiya siya sa nangyari dahil sa hindi man lamang nila nagamit ang kanilang mga espada. Sabi naman ng isa na ito ay dahil sa ang pamilya ng kanilang kasama na si Soman ay talagang kilalang kilala at ang mga bandidong iyon ay napatakbo sa takot bago pa sila may gawin na kung ano. Mapang-asar naman na sinabi ni Yon Soljo na talagang pasalamat sila sa kagalang-galang na pamilya nito, at dahil doon ay mukhang hindi na sila makakagawa ng kahit na ano sa Mount Wufeng hideout kung mauulit pa ito. At labis siyang nag-aalala na ang kanilang paglalakbay sa Jiangho ay magtatapos nang wala man lamang silang nagawa na kahit na ano. Nang bigla naman na sumingit ang isa sa mga Merchant Union at sinabi na ang Mount Wufeng hideout ay ibang-iba sa mga iyon. Sabi nito na ayon sa kanyang pagkakarinig ay ang Wudang Sect Elder na si Sage Chonji ay nagtungo sa Mount Wufeng hideout upang linisin ito, ngunit nagdesisyon na walang gawin na kahit na ano sa mga iyon at bumalik na lang sa kanyang tinitirahan. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig, at nilinaw ng isa na kung ang tinutukoy ba nito ay ang buhay na alamat ng Wudang Sect na si Sage Chonji. Nang bigla naman silang tinanong ni Yon Soljo na kung naniniwala ba sila sa sinabing niyang ito sa kanila, dahil sigurado siya na isa itong pagmamalabas na balita na ipinakalat ng mga bandido ng kabundukan, na sinang-ayunan naman ng isa at sinabi na walang dahilan upang ang isang Sage Chonji ay gawin ang bagay na iyon. Dahil dito ay masaya namang sinabi nito na dahil sa nataboy nila ang Hell Butcher ng Tingdingmutan gamit lamang ang kanilang mga pagpapakilala ay tingin niya na wala na silang dapat pa na ikabahala, kaya naman dahil dito ay inutos niya sa lahat na dahil sa naitaboy na nila ang Crimson Wind Stronghold palayo ay magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Mount Wufeng hideout. Sa kaparehas naman na oras sa Mount Wufeng hideout, ay nagsasagawa ng pagsasanay ang mga kapatid sa bandido ng ating bida, na sinasabayan din ito, at maging ang matandang si Shin Yanggak ay kasama din ng mga ito upang magmasid sa kanilang mga ginagawa. Nang bigla naman na nagsabi ang dalawang babae na aalis muna sila at magtutungo sa paanan ng bundok upang kumuha ng kanilang mga maiinom, at makalipas ng ilang sandali sa kanilang paglalakbay ay napapasabi si Sobek na matapos na maisaayos ang kanilang mga hangarin ay sa pakiramdam niya na ang lahat ay nagpupersige palalo sa kanilang pagsasanay, na sinang-ayunan naman ni Cheon. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may naririnig itong pagtatalo sa di kalayuan.
Kaya naman nang tinignan ng dalawa ito ay nakita nila si Yamyung na nagsasalita at tinatanong ang Huayang Merchant Union na kung anong lakas ng loob ng mga ito na makipagsanib ng puwersa sa grupo ng mga bastardo na kilala sa tawag na Luyang Five Heroes o kung ano man ang tawag nila sa mga ito at kalabanan sila. Sa nangyari ay napapatanong naman si Cheon na kung sino naman itong mga Luyang Five Heroes na mga ito. Nagsalita naman ang ika-unang bayani sa mga ito at sinabihan ang grupo nila Yamyung na malalaman lamang nila kung sila ay grupo ng bastardo o hindi matapos ng kanilang labanan, at inutusan itong dalhin sa kanilang harapan ang kanilang ipinagmamalaking Mount Wufeng 10 Elites o kung ano pa man ngayon din. Ngunit naiinis naman itong sinabi na noong nakaraan na ang mga bastardo na mula sa Waryong Manor ay sinubukan na magtungo sa kanilang lugar at ang lahat sa kanila ay minaliit ang kanilang Mount Wufeng hideout, ngunit ngayon ay gagawin nila silang halimbawa para dito kaya naman ay inutusan niya ang kanyang mga kasama na magsipagsugod sa kanila. Sa nangyari ay napasabi naman si Cheon na hindi maganda ang nangyayari dito kaya naman ay kailangan niyang masabihan ang iba upang makahingi ng tulong. Sa kabilang banda naman ay habang papasugod ang mga ito ay napasabi naman si Yeon Soju na sa wakas, ay ang kanilang unang hakbang bilang ang Luyang Five Heroes ay magaganap na. Nang bigla naman na may sandata na nagmula sa kung saan, ang tumama sa kanilang harapan, dahil dito ay natigilan naman sila at napalingon sa kung saan, sa lugar naman nila Cheon ay napapatanong naman si Sobak na kung kailan pa nila nagawang makapunta sa lugar nila ngayon. Sa nangyari ay napalingon si Yeon Soju sa kung saan, at nang makita kung saan ito nagmula, ay galit naman siyang napapatanong na kung sino naman ang isang iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay mangiyak-ngiyak naman na napapasabi si Yamyung na sa wakas ay ang Mount Wufeng 10 Elites ay nandito na ngayon. Nang bigla naman na napatanong ang kanilang pinuno na kung sino naman ang mga iyon at nagtatanong kung nagtungo ba ang mga ito sa kanilang Mount Wufeng hideout ng may dahilan. Natawa naman ang kapitan ng Huangyang Merchant Union at sinabi na ang mga bandido na ito sa kabundukan ay mga nahihibang na upang maging kumpiyansa. Binulungan naman siya ng kanyang kasama at sinabi nito dito na mas mabuting mag-iingat na lang siya sa pakikipag-usap sa mga ito. Ngunit hindi naman siya nagpapigil at malakas na sinabi na tama siya dahil sa nagtungo sila dito dahil sa mayroon silang nais na mangyari. Matapos ay tinuro nito ang kinaroroonan ng Luyang Five Heroes at sinabi niya na kasama niya ang mga bagong mandirigma na nasa kanilang paglalakbay sa buong Jiangho. Nagtataka naman ang ating bida sa sinasabi nito na naglalakbay ang kanyang mga isinama sa buong Jiangho. Sabi naman ni Yang Gak dito na ang mga iyon ay mga disciple ng iba't ibang mga kilalang martial group na tumatalo ng mga mas-asama habang nilalakbay nila ang mundo, at upang ang kanilang mga sarili ay makilala sa buong Jiangho. Natatawa naman na tinanong ng kanilang pinuno si Yang Gak na kung bakit naman nila napili ang kanilang Mount Wufeng hideout, na sinang-ayunan naman ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido. Sabi naman ni Yang Gak na bukod sa ang kanilang katapusan ay kitang-kita naman na dito na magtatapos ay bakit hindi nila pakinggan ang kanilang mga pagpapakilala, kaya naman ay tinanong ng matanda ang mga ito na kung saan sila nagmula. Itinuro naman ng isa ang kanilang ika-una sa Luyang Five Heroes, at siya ay isang disciple na mula sa 8 Immortal Sect. Nang bigla naman na nagtanong ang ating bida na kung ang Luyang Five Heroes ba ay mga hibang o kung ano, dahil kung hindi ay walang rason para sa matatandang tao na haantong sa ganitong klaseng pagpapakilala na gaya ng ginagawa ng 5 taong gulang na bata. Sa sinabing ito ng ating bida ay nainas naman ang mga ito, kaya naman ay agad na sumugod dito si Yeon Soju, at sinigawan si Yeon Juka at sinasabi na masyado itong nagpapakita ng pagka-aroganti sa kanila. Kaya naman ay habang papasugod ito ay sinabi niya sa ating bida na personal niyang tuturuan ito na kung gaano ba kalawak ang mundong kanilang ginagalawan. Tinuwanan naman siya nito at sinabi na madami itong sinasabing mga walang kwentang bagay at sinabihan na kung hindi ba nito tinutukoy ang kanyang sarili. Dahil dito ay mas lalo naman siyang nenes dito, kaya naman ay sinabihan niya ito na titignan nila kung hanggang saan siya dadalhin ang kanyang pagiging kampante. Kaya naman ay naghanda ito ng isang teknik at ito ay ang Nine Heavens Arts First Form, Soaring Dragon, at sa nangyari ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida.
Ngunit nagulat naman ito nang nagawang makaiwas ni Yonjuka sa kanyang malakas na pag-atake. Sa isip naman ng ating bida na ang ginawa niyang iyon ay ang Soaring Dragon. Matapos naman na makita ang magandang galaw ni Yon Soulju ng kanyang mga kasama, ay hindi ng mga ito maiwasan ang mamangha. Matapos naman na makakuha ng balanse si Juka, ay tinawag nito ang dalaga at tinatanong kung ano ang pagkakakilanlan nito. Ngunit sa isip niya ay napapatanong ito na kung sa papaanong paraan niyang nalaman ang Soaring Dragon ng Nine Heavens Arts. Mayabang naman na sinabi nito na sa tingin niya ay nag-uumpisa na itong matakot sa kanya, ngunit huli na para sa kanyang panghihinayang, kaya naman habang papasugod ito ay sinabi niya sa ating bida na siya ay isa sa luyang 5 heroes, ang female swordsman ng Waryong Manor, at siya ay si Yon Soulju. Sa sinabi nito ay bigla naman na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Yonjuka, at maging si Sobek na nakakaalam ng nakaraan ng ating bida ay natigilan din ng marinig ng mula ito sa Waryong Manor. Kaya naman dahil dito ay habang papasugod ito, ay napasabi na lang si Juka na kung ganon ay nagmula pala ito sa Waryong Manor. Matapos ay naalala naman nito ang kanyang nakaraan, at muling naalala ang kasama ng kanyang madrasta, ang kanyang babaeng kapatid sa kanyang ama. Matapos ay napangiti naman ito at napasabi na dahil sa kanya ay muli na naman niyang naalala ang lahat ng iyon at hindi nito gusto ang kanyang nararamdaman, kaya naman dahil dito ay iniangat niya ang kanyang sandata, at nagbigay dito ng pag-atake. Nang tumama naman ito sa atake ni Yon Soulju, ay bigla naman itong nagulat, dahil sa madali lamang nito na napawalang bisa ang kanyang ginawang pag-atake, at nang matapos ay malakas naman na bumagsak ito sa lupa. Sa nangyari ay nag-alala naman ang mga kasamahan nito sa kanya, matapos ang ilang mga sandali ay napapatanong naman siya na kung ano naman ang nangyaring iyon sa kanya, at ang bastardong iyon ay nasa ibang level na. Nang nakita niyang papalapit sa kanya ang ating bida, ay agad naman siyang napatayo, kaya naman ay tinanong siya nito na kung natatakot na ba siya sa kanya, nang bigla naman nitong naalala ang kanyang karanasan noong siya ay bata pa, na sinasabihan siya ng mga ito na isang basura habang nakakatanggap ng mga pambabato. Sabi ng batang si Yon Soulju na mukhang may basura silang naninirahan sa kanilang Waryong Manor, dagdag pa nito matapos na tanungin kung natatakot na ba siya, ay sinabihan niya ito na hindi pa siya nag-uumpisa. Nang bigla naman na nakita ni Soulju itong nawala ng biglaan sa kanyang harapan, kaya naman ay naghanda ito at tinalasan ang kanyang mga pandama sa paligid, ngunit nang mapahinto naman ang ating bida ay agad nitong ipinaangat ang isang bato sa kanyang paanan, at mula dito ay naghanda naman siya upang atakihin ito. Matapos na maalala ang ginawa ni Yon Soulju sa kanya noon, ay nagpasalamat naman ito dito dahil sa siya na mismo ang nagtungo sa kanya upang mahanap ang ating bida, matapos ay malakas naman na niyang pinalo ang bato na nakalutang sa kanyang harapan. Sa nangyari ay nagulat naman siya sa mabilis na ginawang ito ng ating bida, upang matagumpay niyang saluhin ito, at mapatalsik sa di kalayuan. Matapos naman ng ilang sandali, ay habang nahihirapan ito sa kanyang pagtayo, ay sinabihan naman siya nito na isang lapastangang bandido, kaya naman ay sinabi nito na titignan nila kung magiging parehas pa din ba ang ikikilos nito matapos na tanggapin ang kanyang malakas na teknik, ang Nine Heavens Art Second Form, ngunit hindi na nito pa nagawang bigkasan ang kasunod niyang sasabihin dahil sa mabilis siyang pinigilan ng ating bida. Matapos ay masaya naman siyang tinatanong ni Juka na kung hanggang dito na lang ba ang kaya niyang gawin, ngunit hindi na ito nakapagsalita pa dahil sa tindi ng pagkakagulat kaya naman ay napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung paanong nagawa nitong makalapit sa kanya ng ganun kabilis. Nang bigla naman na itinusok ng malakas ng ating bida ang hawakan ng kanyang sandata upang magawang mapahinto siya ng tuluyan. Matapos ay bigla naman na napaluhod si Yon Soulju sa ginawang ito ng ating bida, nang tinawag naman ng kanyang ikalawang kapatid ang kanilang pinuno at sinasabi na mukhang grabe na ang ginagawang ito ni Juka, sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na tanging 10% lamang ng kanyang lakas ang ginagamit nito tuwing gumagawa sila ng trabaho bilang mga bandido. Sa isip naman ni Sobek na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil sabi noon nito sa kanya na ang ating bida ay ikinulong sa bodega ng Waryong Manor sa loob ng 10 taon, at ang kalaban na kanyang kinakaharap ngayon, ay mula din sa lugar na kung saan siya labis na nakaranas ng matinding paghihirap noong siya ay bata pa.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.